Parang kinurot ang puso ni Aliana dahil sa mga sinabi ni Blake. Wala siyang ka-idea sa anak pala nila pinamamana ang yaman na mga Saavedra. Hindi naman nakakagulat sana, ngunit kung tinanggalan ng mana si Blake dahil doon, ay malaki ang posibilidad na totoong sinasabi ni Kendra. Marahang hinagod ni Aliana ang kanyang tiyan at huminga ng malalim. Sige, maniniwala ko sa'yo. Sinalubong ni Aliana ang mga mata ng asawa. Pero gusto ko siyang makaharap, Blake. Gusto kong magkaharap-harap tayong tatlo para magkaliwanagan ang isa't isa. Para matapos na. Sure, kahit ano Aliana. I will do it kung yun ay ikakapanatag ng loob mo. Ngumiti si Blake. Yayakapin niya sana si Aliana, ngunit umusod ito. Tawagan mo siya. Pauwiin mo siya rito sa Pilipinas at mag-usap-usap tayo pagkarating niya. May ring sabi ni Aliana. Tumango si Blake. Okay, I will do that, Aliana. Hinawakan ni Blake ang kamay ng asawa. Papatunayan ko sa'yo na ikaw ang mahal ko at si Kendra bahagi na lamang na nakaraan ko. Hindi na sumagot pa si Aliana. Muli siyang bumalik sa kanilang kama at naupo doon. Pinanood niya si Blake habang kinakausap si Kendra sa telepono. Bigla siyang nakaramdam ng awa sa asawa noong makitang parabang nahihirapan itong kausapin ang dating nobya na hindi na naman sana nila problema, ngunit pilit pa rin bumabalik sa kanilang buhay. It's okay now. Uuwi na siya sa bansa bukas na bukas din. Ani ni Blake. Nakaupo na rin ito sa kama nila. Gusto niyang sunduin ko siya. Agad na nakaramdam ng pagkirot sa kanyang dibdib si Aliana. Ano sabi mo? I said no. Kasi hindi pa kita nakakausap tungkol doon. Sige, susunduin natin siya. Are you sure? Bakit? Nag-aalala ka bang magkita kaming dalawa? Hindi naman sa ganun, Aliana. Nag-aalala ko sa'yo, sa anak natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kagaya ng mga asawa sa mga palabas. Lalong hindi ako si Kiray na mahilig makipag-away. Gusto ko lang matapos to. At sa oras na magkaliwanagan ng lahat, ayaw ko na makarinig ng kahit na ano tungkol sa kanya. Kung talagang kami na anak natin na pinipili mo, iiwan mo siya sa nakaraan mo. I promise, Aliana. Matagal na siyang wala sa akin. Tapos na kaming dalawa. Sana nga, Blake. Dahil nahihirapan na akong pagkatiwalaan ka. Pakaramdam ko, wala akong karapatan sa'yo kahit na asawa kita. Kahit na mahal kita. Kaya sana nga'y totoong mga sinasabi mo. Wika ni Aliana. Inabot ni Blake ang kamay ni Aliana. Araw-araw kong patutunayan sa'yo, Aliana. I love you, my sunshine. Hindi maiwasang kabahan ni Aliana habang naghihintay silang dalawa ni Blake sa waiting area sa airport. Panay ang paghagod niya sa tiyan habang palingalinga. Si Blake naman ay tahimik na nakaupo sa tabi niya. Hindi niya mahulaan kung ano bang nararamdaman ito sa pagdating ni Kendra dahil diretso lang ito nakatingin sa unahan. Wala man lang kahit na anong expression sa muka. Matagal pa ba siya? Tanong ni Aliana. Agad ang nilingon ni Blake ang asawa. Her plane already landed. We should see her any minute now. Nangunot ang noo niya. Why? Are you okay? Pinilit na ngumiti ni Aliana. Oo, ayos lang ako. Nagugutom ka ba? Hindi, ayos lang ako. Pag-uulit ni Aliana. Sige, kung may kailangan ka, sabihin mo kaagad sa akin. Tumango na lang si Aliana kay Blake bilang sagot. Minabuti niyang kuhain na cellphone at kalikutin yun kahit hindi naman siya masyadong maalam. Katext niya si Kiray na nagagalit dahil hindi niya ito sinama. Ilang sandali pa'y biglang tumunog ang cellphone ni Blake. Agad itong nilingon ni Aliana. Tumayo si Blake at sinagot ang tawag. Kendra. Naitago agad ni Aliana ang hawak na cellphone sa handbag nang marinig niyang sinabi ng asawa. Hindi siya kumilos at pinanood lamang itong kausapin si Kendra. Where are you? Tanong ni Blake. Nagpalingalinga siya. I'm here. Where? Napatitig si Blake sa isang babaeng kumakaway sa kanya. Malapad ang mga ngiti nito habang nakatingin sa kanya. Ibinaba na ni Blake ang tawag at hinarap ito. Blake! Masayang sabi ni Kendra. Patakbo itong lumapit sa binata at agad na yumakap. Sabi ko na, hindi mo ko kayang tiisin. I miss you so much, babe. I love you. Hinawakan ni Blake ang bewang ni Kendra at marahan itong tinulak palayo sa kanya. Kendra, it's not like that. Agad na walang pananabik ni Kendra. Nagtatakang tiningnan niya si Blake. But I thought. Napatingin siya kay Aliana na nakaupo pa rin sa waiting chair. Agad na napaismid si Kendra. What is the meaning of this?
Why is she here? Doon na tumayo si Aliana at tumabi kay Blake. Kailangan nating mag-usap. No! Bakit naman ako makikipag-usap sa'yo? Tanong ni Kendra. Nakakunot ang noon nito talatang pagkadismaya sa mukha. We've already talked about this, Kendra, sabat ni Blake. Kaya ka nandito sa Pinas. That's because I thought it was only us who will talk with each other. Hindi ko inakalang kasama mo siya. I told you about it, remember? This is insane! Umiling-iling si Kendra. Pwede ba, Kendra? Gusto ko lang na magkaliwanagan ng tayong tatlo. Ani Aliana. Ngumisi si Kendra. Oh, really? Bakit? Naniniwala ka ba talagang binabalikan ka ni Blake? I already told you that he is just with you because of his... You know that is not true, Kendra. Putol ni Blake sa sinasabi ng dalaga. Bakit? Ano bang totoo, ha? Why did you even ask me to come here? Pasigaw ng tanong ni Kendra. Napatigil sa paligid si Aliana. Nag-uumpisa na tumingin sa pwesto nila mga taong nakapaligid sa kanila. Kanina pa siya kinakabahan pero pilit niyang pinapatapang ang sarili. Paulit-ulit niyang inaalalang sinabi ni Kiray sa kanya. Hindi dapat siya matakot dahil siya ang tunay na asawa. Ako nagsabi sa kanyang pupuntahin ka dito, Kendra. Ako nagutos kay Blake. Wika ni Aliana. What? Tiningnan ni Kendra si Blake. Is it true? Tumango si Blake. Yes, Kendra, it's true. For what? Napasinghap si Kendra. Unti-unti na nangilid ang mga luha niya. Don't tell me! Hindi natin kailangang mag-usap dito, Kendra. Lumabas na tayo. Suwestyon ni Aliana. No? Para saan pa? Tanggi ni Kendra. Para ipamukha sa akin na ikaw ang pinipili ni Blake? Kendra, shut up. Blake! Sigaw ni Kendra. All these years, I suffered because of you. Tinis kong ginawa mo sa akin ng daddy mo dahil mahal kita, Blake. Pero sa huli hindi pa rin pala akong pipiliin mo. How could you? Kendra, ano ba? Nakakaabala na tayo dito. Anin Aliana. Kumapit na siya sa braso ng asawa. Ano naman? Pagmamatigas ni Kendra, humahagulhol na siya. 5 years, Blake. 5 years kitang hinintay. Inalagaan kong anak natin nang wala ka. Tapos ganito lang? Akala ko ba ako pa rin? Lumapit siya kay Blake at tinawakan ng mga braso nito. Please, ako pa rin ang piliin mo. Parang biglang may kumurot sa dibdib ni Aliana dahil sa pagsusumamo ni Kendra kay Blake. Pero mas nasasaktan siya dahil nakita niyang para bang naapektuhan na rin si Blake sa mga sinabi ng dalaga. Mahigpit niyang hinawakan ng braso ng asawa at hinila ito palayo kay Kendra. Hindi ko gustong ganitong mangyari sa atin, Kendra. Sige, kung yan ang gusto mo. Dito na lang tayo mag-usap. May riing sabi ni Aliana. At bakit naman ako makikipag-usap sa'yo? Hindi ikaw ang kailangan ko, Aliana. Si Blake. Naasawa ko na, Kendra. Nakakalimutan mo ba? Kasal na kaming dalawa ni Blake. Kaya kahit na ano pang sabihin mo, may karapatan ako. Kasal lang kayo sa papel, Aliana. Hindi ka mahal ni Blake. Wala akong panahon sa mga sinasabi mo, Kendra. Hindi na importante kung sinong mahal ni Blake sa atin. Ang importante ngayon ay ako. Hindi, kami ng anak kong pinipili niya. Kaya pwede ba, lumayo ka na sa pamilya ko? Hindi pa kapaniwalang napangisi si Kendra. Seriously? Pamilya? Hindi ako maniniwala hanggat hindi si Blake ang nagsasabi nun. Okay, sige. Tumingin kay Blake si Aliana. Sabihin mo sa kanya, Blake. Sabihin mo nga sinabi mo sa akin noong isang gabi. Ang pangako mo sa akin. Napabugan ng hangin si Blake. Ni minsan hindi niya inakala na gagawin niyang bagay na ito. Kinausap naman niya ng maayos si Kendra bago siya umalis ng Italia. Hindi lang nito matanggap ang kanyang desisyon. Oo, naaawa siya rito dahil sa dami na ring sakripisyo ng dalaga sa kanya. Ngunit hindi naman ibig sabihin nun ito nang pipiliin niya. Sigurado na siya ngayon na si Aliana nang mahal niya. Nire-respeto pa rin niya ito bilang ina ng una niyang anak. Kendra, alam ko na marami ka ng sakripisyo para sa atin. And I'm sorry for what my father did to you. Araw-araw kong pagsisisihan ang ginawa niya sa'yo. But I'm sorry. Si Aliana na ang mahal ko at sana i-respeto mong desisyon ko. Napanganga si Kendra. Naluluhang pinagpalit-palit niya mga tingin sa dalawang mag-asawa. Umiling-iling siya at niyakap si Blake. No, I don't believe you. Alam ko na ako pa rin. Sinasabi mo lang yan dahil buntis siya at nasa kanya ng mana. Hanggang kailan ba ako maghihintay, Blake? I can't wait. I will wait for you kahit na gaano pa yung katagal. Just please, don't do this. Hindi ko kaya. Kendra, please. Huwag mo na tong gawin sa sarili mo.
Hinawakan ni Blake ang magkabilang braso ni Kendra. Hindi pa rin ito bumitaw sa binata at patuloy na umiyak, habang si Aliana naman ay naluluha na rin dahil sa kanyang nasasaksihan. Ni sa hinaga pa hindi niya inakalang mangyayari ito sa kanya. Hindi niya gusto makasakit ng ibang babae, ngunit kailangan niya protektahan kung ano man ang kanya. "Please Blake, I'm begging you!" Pagsusumamo pa rin ni Kendra. Pilit itong tinatanggal ni Blake ang pagkakayakap ni Kendra sa kanya. Kinailangan pa nilang tumawag ng guard para lang lumayo sa kanyang dalaga na nag-hysterical na. Patuloy ito sa pagsusumamo kay Blake na huwag iwanan. Patawad Kendra, hindi ko gusto na masaktan ka." Ani Aliana umiiyak na rin. "Sana pagkatapos nito ay tigilan mo ng pamilya namin." "No, kasalanan mo to. Dahil sa'yo, kaya iniwan ako ni Blake. Tandaan mo Aliana Pascual, hindi kayo sasaya. Never!" Sigaw ni Kendra. Agad na niyakap ni Blake ang asawa at hinagod ang likod nito. "Come on now, hayaan mo ng mga guard na tumulong sa kanya." "Pero paano siya?" "It's okay now." "Okay, ang importante nag-usap na tayong tatlo. Hindi man magandang kinalabasan pero malinaw ng lahat. Are you okay now?" Huminga ng malalim si Aliana. "Hindi ko alam. Nagigilty ako para kay Kendra." "No, don't be. Hindi ka ang dapat makaramdam niyan. But I hope that everything is clear to you now." "My sunshine, you are the one I choose, our family." Tumango-tango si Aliana, pinahid niya mga luhat ni yakap ang asawa. Kahit na nasasaktan siya para kay Kendra, ay mas naging panatag na siya ngayon. At kahit na ano pa man ang kanyang marinig ay pinapangako niyang ang asawa na lang ang kanyang paniniwalaan. Matapos ang naging pag-uusap nila Aliana ay mas tumibay ang samahan nilang mag-asawa. Sa bawat nangyayari sa kanya ay palaging nakaagapay si Blake sa kanyang tabi. Nalaman na lang nila Aliana na bumalik si Kendra sa Italy makalipas ang 1 linggo. Nagkita pa sila ulit bago umalis ang dalaga at nagkapatawaran. Kaya naman ay mas lalong naging panatag si Aliana nang hindi na ito ulit manggugulo sa kanila. "Excited na ako! Masayang sabi ni Kiray. Nasa loob sila ng kwarto ni Aliana at tinutulungang ayusan ang kaibigan. "Mukha nga mas excited ka pa sa akin Nakangiting sabi ni Aliana. Hinagod niyang 8 buwan niyang tiyan. Halatang halata na ito dahil nalalapit na rin ang kabuanan niya. "Siyempre naman, baby shower is last gender reveal ng pamangkin ko, no? Ikaw, Besh, ano bang gusto mong maging anak? Babae o lalaki?" Napaisip si Aliana. "Hindi naman importante sa akin yun. Ang mahalaga, may panganak ko siya ng maayos at lumabas siya ng masigla." Napanguso si Kiray. "Ay, ano ba yan? Para saan pa tong party natin?" Tumawa si Aliana. "Ano ka ba? Okay na rin yun para malaman natin kung ano ba siya. At saka si ate ang nag-i-insist na gawin to. Makakatanggi pa ba ako? Alam mo hindi pa rin ako makapaniwala na ginawa ito ng ate mo ha? At siya pa mismo nag-asikaso ng lahat ha? Nakakapagtaka?" Umiling-iling pa si Kiray habang sinusuklayan ang buhok ni Aliana. Natahimik si Aliana. Kahit siya'y nagulat noong biglang mag-suggest ang ate niya na gawa ng party ang pamangkin nito. Mabuti nga raw at hindi pa siya nakakapag-ultrasound kaya naman ay nagawa pa nilang mag-gender reveal ngayon. Sa katunayan ay kinuha ni Laika ang result ng ultrasound niya para ito na mag-asikaso sorpresa. "Ano ka ba? Magiging masaya na lang tayo dahil nag-effort si ate. Matagal ko nang hinihintay na maging ganito kami." Napangiti si Aliana. Agad namang umasim ang mukha ni Kiray. "Sus, kung ako sa'yo, hindi ako masyadong magtitiwala sa kanya. Itsura pa lang ng ate mo hindi nakapanipaniwala." "What did you say?" Sabay na napalingon si Aliana at Kiray sa kanilang likuran nung may magsalita. Nakatayo na doon si Laika na matalim na nakatitig kay Kiray. Agad naman nag-iwas ang tingin si Kiray at tumungo. "Ano ulit ang sinabi mo tungkol sa akin?" Tumikim si Aliana. "Aha ate, wala. Nagkakwentuhan lang kami ni Kiray. Pasensya na, biruan lang yun." Iniikot ni Laika ang mga mata. "Whatever. Bilisan nyo na't mag-uumpisa ng party. Nandiyan na sila dad at ang family ni Blake." "Sige ate," ngumiti si Aliana kay Laika. Pinilit ni Laika na ngumiti rin sa kapatid. "Okay." Tumalikod na siya at naglalakad na sana palabas nung muli siyang tawagin ni Aliana. Ate, thank you nga pala sa parting ginawa mo. Sobrang na-appreciate kong ginawa mo para sa pamangkin mo." Bumuga ng hangin si Laika. Inayos niya muna ang kanyang matamis na ngiti bago muling humarap sa kapatid. "Of course, you're my sister. This is the least I can do for my nephew. Or niece? We will know later. Thank you ulit. Okay, enough with this. Magkita na lang tayo sa ibaba. Bilisan mo na ha." "Opo."
Tuluyan nang lumabas si Laika sa silid, agad namang lumapit si Kiray sa pinto at tiningnang maigi kung wala na si Laika sa paligid. Nakahinga ito ng maluwag at agad na sinarang pinto. Mabuti naman na tumalis na. Grabe, nakakatakot pa rin ang presence noon. Sapo-sapo ni Kiray ang dibdib at halatang kinakabahan. Natawa na lamang si Aliana. Ikaw kasi kung ano-anong sinasabi mo. Ngumuso si Kiray. Totoo naman, hindi ka panipaniwalang babaeng yun. Biruin mo, buong buhay niyo ate palagi ka nilang inaaway nun. Tapos biglang naging mabait ngayon? Sige ka, baka biglang nandyan na naman yan. Biro ni Aliana. Hay nako, bilisan na nga natin buntis. Lalong natawa si Aliana sa kaibigan. Naunawa naman niyang ibig iparating ng kaibigan, pero sa ngayon ay pilit niya yung hindi iniintindi. Masaya na siya dahil kahit papano'y naging maayos ng relasyon niya sa kapatid. Hindi nagtagal ay bumaba na rin sila Aliana sa bakuran. Sa hasyenda ginanap ang mga party, kaya naman hindi lang ang mga malalapit na kaibigan ang kanilang bisita at pamilya, maging ang ilang tauhan sa kanilang hasyenda. Agad na lumapit si Aliana sa biyanan at mga magulang upang magbigay galang. Nakita niya rin ang asawang abala sa pakipag-usap sa mga bisita nila. Agad itong lumapit sa kanya nung makita siya. Hey, Sunshine, you look dazzling. Puri ni Blake sa asawa. Nahihiyang tumawa si Aliana. Ano ka ba? Simpleng puting bestida lang naman ang suot ko. Kahit ano pang suot mo, maganda ka pa rin sa paningin ko. Bolero. Niyakap ni Blake ang asawa. I'm happy that you are happy now. Come on, mag-uumpisa ng party. Tumango si Aliana. Naupo silang dalawa sa unang parte ng venue. May mahabang lamesa sa harap at may ilang pagkain doon. Walang pagsidla ng sayang nararamdaman ni Aliana habang pinapanood ang mga bisita at ang emsing nagsasalita sa gilid nila. Nagbigay ng ilang mga payo ang kanilang mga magulang at malapit na kaibigan. Pakiramdam ni Aliana ay kinasal sila ulit ni Blake, ngunit ang atensyon ay nasa kanilang anak, na sobrang kinagagalak niya. Ilang sandali pa ay si Laika na nagsasalita sa gilid nila Aliana. I am so thankful na nakapunta kayong lahat dito. Siyempre, this is all about my sister. Why should we do the gender reveal now? Let me call on the parents. Agad na nagpalakpakan ng mga tao. Tumayo na si Blake at inalalayan ng asawang pumunta sa gitna. Kinuha ni Laika ang puting lobo ni hindi kita ang loob. May nakasulat doong boy or girl bilang tanong kung ano nga bang kasarian na anak nila Aliana. Hindi naman maitagong pagkasabik ni Aliana dahil sa kanilang ginagawa. Parehas naman sila ni Blake na hindi importante kung anong kasarian. Ngunit hindi niya inakalang ganito palang pakiramdam. Kinakabahan siya na hindi niya malaman. Who is the team boy? May ilang nagtaas ng papel na hugis palad at may nakasulat na boy. And who is the team girl? Natawa si Aliana nung makita ang mga magulang at biyanan na puros team boy ang hawak. Hindi nakakagulat na lalaking gusto ng mga ito, lalo na ang daddy ni Blake. At the count of 3, the parents should burst the balloon, ani Laika. Ready na ba kayo? Ready na. Are you ready, Sunshine? Tanong ni Blake. Oo, masayang tugon ni Aliana. Okay. 1, 2, 3! Magkakasabay na pinutok nila Aliana ang lobo gamit ang matulis na stick. Napatili pa si Aliana nang pumutok ito ng malakas. Agad na sumabog ang kulay asul na mga papel mula sa loob ng lobo. Anong ibig sabihin nito? It's a boy! Napasigaw sa tuwa si Blake dahil sa kanyang narinig. Agad itong lumapit kay Aliana at tinalikan ito sa labi. Hindi naman alam ni Aliana ang kanyang sasabihin dahil sa pagkagulat. Pero nung mahimasmasan siya ay napatili na rin siya dahil sa sobrang saya. Lalaki anak natin! Lalaki! Masayang sabi ni Aliana. Yes, Aliana, it's a boy. Ani ni Blake. Isa-isang lumapit ang kanilang mga bisita kila Aliana. Lahat ng mga ito'y masayang binati ang mag-asawa. We have our next heir, ani Don Lucio. Tumawa si Don Roman. Of course, lalaki ang po natin. Ano ba kayo? Yan agad ang pinag-usapan nyo? Saway ni Doña Veronica. You're right, amiga. Ang mga to talaga. Segunda ni Doña Maribel. We're just happy, okay? Ani Don Roman. And besides, he's really our next heir. Natahimik si Doña Veronica. Tumingin ito kay Aliana na nasa harapan pa rin at nakikipag-usap sa mga bisita. What do you mean by that, my love? Tanong nito sa isipan, nagpatuloy ang kanilang kasiyahan. Lumapit si Aliana sa lamesa nila Kiray dahil nag-ikot-ikot na ulit ang kanyang asawa para makipag-usap sa mga bisita nila.
hanggang sa unti-unti nang lumalalim ang oras at nagpasya na siyang bumalik sa kwarto. Pagod ka na? Tanong ni Blake. Oo, masakit ng balakang ko. Sige, hatid na kita. Naku, wag na. Si Kiray na lang ang magsasama sa akin. Tanggi ni Aliana. Are you sure? Oo na, Blake. Ako nang bahala kay Bessie. Ano ni Kiray. Okay, magpahinga ka na ha. Susunod ako mamaya. Hinalikan ni Blake sa noo ang asawa. Sige na, mag-enjoy ka muna. Minsan lang naman to. Thank you. Muling hinalikan ni Blake ang asawa bago ito bumalik sa lamesa ng mga kaibigan. Nagpasama na si Aliana kay Kiray para umakyat sa itaas. Inalalayan pa siya nitong makapagbihis hanggang sa makihiga sa kama. Okay ka na ba, Bes? Oo, Kiray, salamat sa pagtulong. Sige, nag-iwan na rin ako ng tubig sa tabi mo tilang mga merienda. Kapag may kailangan ka, tawagan mo lang ako ha. Paakyatin ko na rin ang nurse mo para may kasama ka. Huwag na, Kiray, kaya ko na. Sure ka? Oo na, sige na, bumalik ka na doon. Ngumiti si Kiray, hinagod niyan siya ng kaibigan. Bye-bye baby boy! Naglakad na si Kiray pabalik sa venue ng party. Pero bago pa man siya tuluyang makalabas ng mansyon ay natigilan siya nung makita niya si Laika na papasok ng kusina. May kasunod itong babaeng hindi niya nakitang muka pero pamilyar ang postura para sa kanya. Sino kaya yun? Tanong niya sa sarili. Pupunta na sana niya ito pero narinig niya biglang pagtawag ng kanyang ina. Kiray, nasan ka na? Muling tiningnan ni Kiray ang kusina. Hindi na niya makita ang dalawa mula sa kanyang pwesto. Napailing na lamang siya at nagmamadaling lumabas na ng mansyon. Pero hindi mawala ang kakaibang pakiramdam niya dahil sa kanyang nakita. Sino kayang kasama ni Laika? Naitanong ni Kiray sa kanyang sarili. At dito na po nagtatapos ang 13 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.